Morning po sa lahat. Morning. Tayo muna siyempre ay manalangin muna. Amang manana, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, narito ang iyong abang lingkod. Humingi sa iyo, Panginoon, ang kapatawaran, Panginoon. Pakalinisin mo, O Diyos, ang aking puso upang ako, Panginoon, ay karapat-dapat na dumulog at humarap sa iyo at share na yung mga salita. Lord, dalangin ko po, Panginoon, humingi ako ng wisdom, knowledge, nagmumula sa iyo. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran ng cross. Ikaw ang makita sa buhay ko, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon. Turuan mo po ako, Panginoon, maging o Diyos ang mga tagapakinig. Panginoon, dalangin ko, Lord, bigyan mo rin siya ng wisdom mula sa inyo. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay kinukomit namin sa iyo at yan talaga ko sa iyo ang aking buhay sa umunang ito. Sa iyong matamis na pangalan na Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Siyempre ako ay unang-una nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay na isa po itong pagkakataon, privilege, opportunity. Sabi, i-grab mo daw yun. Baga, ako po ay makapag-share ng salita ng Panginoon. At kasi kahapon ay pumunta dito si Kuya Mar na hindi raw siya makapag-Sunday school. So sa isip-isip po, ako na yun. Sigurado. So talaga, sabi nga ng Panginoon, tayo ay naging handa. Tayong mga anak ng Diyos ay naging handa. Kaya sabi ko, papasalamat din ako sa ating pastor na sabi niya, ikaw, ako mag-Sunday school. Sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko, ito ay ang simula na ako ay makapag-share ng Sunday school. So, kasi si Kuya Ma ay nasa Taytay. Ayan, nasa Taytay po. Next Sunday, nandito naman po siya. Ngayon lang kahapon lang siya pumunta doon. Okay, our topic today is about how to maintain a healthy faith. Paano natin mapanatili, malusog, matatag, matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon? Sa atin pong teksto, atin pong basahin kung kayo po ay mga Biblia. Makibukas po kayo at ako'y samahan niyo sa aking pagbabasa. Sinulat ko na po agad dito din na dito. Ayan. Maging handa. 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo na may pagmamahal sa Panginoon. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang sabi niya, always prepared. Amen. Kailangan po tayo naging handa. Dahil po sa mundo ng ating ginagalawan, sa ating pong pakikipagbaka, sa ating pong pakikipagsalamuha, marami po tayong mga encounter na mga pagsubok sa buhay. Sabi nga, hindi po tayo exempted, lalo na tayong mga anak ng Diyos, hindi po tayo exempted sa lahat ng nangyayari sa mundo. Amen. Dumaraan po tayo doon sa pro ng trial sa buhay. Dumaraan po tayo sa pro ng iyakan. Alam po kapag may patindi tayong problema, umiiyak tayo sa Panginoon. Sa pro po ng hinanakit sa buhay, hinanakit. Sa pro po ng sama ng loob. Lahat po yan, nararanasan po natin yon. Amen po ba? Amen. Amen. Nararanasan po natin yan bilang isang anak ng Diyos. Subalit, ang sabi ng Panginoon dito sa ating binasa, kung ating babalikan, maging handa kayo. Pinapahanda tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ma-encounter, ating mararanasan sa ating buhay. Magpakatapang kayo. Hindi po yung tapang na kapag may kaaway ka, susugurin mo. Hindi po yun. Ang sabi ng Panginoon, magpakatapang kayo sa kabutihan. Magpakatapang kayo kung paano harapin ang challenge sa buhay ninyo, ang hamon sa buhay natin. Yun po ang ibig sabihin na nito, magpakatapang kayo sa inyong pananampalataya. Ang sabi, maging matapang kayo at magpakatibay at lahat ng inyong magpakatibay, magpatatag at lahat ng ginagawa niyo ay gawin ninyo na may pagmamahal sa Panginoon. Kapag mahal po natin ng Diyos, maroon po tayong magtanggap. Paano? Sa buhay po natin, iba-iba po uri ang pagsubok. Sa bawat isa po natin, iba-iba po ang pagsubok ang ating nararanasan. Hindi po yan pari-parehas. Iba-iba po ang challenge sa buhay natin.
Unang-una po, pinansyal. Physical. Pera, number one po yan. Problema yan. Pero kapag anak ka ng Panginoon, alam mo ang solusyon. Yes. Diba? Then alam mo na, sasamahan ka ng Panginoon. Sa lahat, sabi nga ng Lord, hindi mo pa hiningi, ibibigay ko na sa iyo. Kapag tapat ka, naglilingkod sa Panginoon. Kapag sumusunod ka sa lingkod, kapag sumusunod ka sa Panginoon. Yan po ang solusyon sa mga anak ng Diyos. Kumbaga, napakalaki pong kaibahan kapag Kristiyano ka at hindi. Kasi kapag Kristiyano ka po, kapag dumating sa iyo ang iba't ibang gabundok na problema sa buhay mo, alam mo ang gagawin mo. Unang-una, tumawag ka sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, call unto me. Tumawag ka sa Panginoon. Sabi nga po doon sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin lahat na napapagal ang iyong loob at kayo aking papahingahin. Totoo po yun. Kapag po tayo dumaranas ng pagsubok na minsan hindi natin kaya, minsan tamad ka na mapunta sa church, minsan kapag na-check ka, galit ka, minsan, di ba? Marami po, hindi lang po pagsubok yung pera, sakit, hindi lang po marami, etc. Marami po yan ang uri ng pagsubok sa buhay natin. Pero ang sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo, maging matapang kayo, mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil ang salita po ng Panginoon, ang siyang nagbibigay sa ating gabay. Nagbibigay po sa atin ng gabay at lakas sa ating Christian life. Amen. Kaya nga sabi ng ni Apostol Pablo, always prepared. Dapat po tayo maging handa. Sabi ko nga, Panginoon, akma ang message ko sa akin. Dapat ako naging handa. Tignan mo yan. Si Brother Mar, wala. Automatic, siyempre. Si Pastor pa ang mag-Sunday school, si Pastor pa ang mag-message. Kawawa naman. Masakit na ang paa. So, di ba? Kaya sabi ko, Panginoon, ito isang way na ako ay talagang lumago na. Ito na isang pamamaraan para ako makapag-share na ng salita ng Panginoon. Ano man pa man ay gusto, so sabi ni Pastor sa akin noon, sabi niya, ikaw naman, yung parang minsan medyo nag-i-skip pa ako. Pero ngayon wala na. Wala kang karapatan na i-skip yung katawagan namin sa Panginoon. Kaya po, whether like it or not, makaka-encounter po tayo at ang iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Pero alam nyo, yan po ay testing sa atin. Yan po ay trial sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, subukan ko itong anak ko, kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya sa akin, kung gaano ba nakalalim, kung gaano ba katibay, katatag ang pananampalataya ng anak kong ito. Bigyan ko ito ng pagsubok. Alam niyo, minsan mga kapatid, ang pagsubok ko minsan inaalaw ng Lord sa buhay natin. May purpose, may layunin ng Diyos, kaya natin nararanasan. Yun pala, para patibayin, patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, Lord, salamat sa buhay namin na kami nakakilala sa iyo. Kapag dumanas kami ng pagsubok sa buhay, mayroon ng solusyon. Lumapit lang kami sa iyo, Panginoon. Tumawag lang kami sa Panginoon. Dahil alam ko, may tagumpay mula sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. May tagumpay po mula sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Meron po akong mga 2 points. Kailangan po ma-overcome po natin lahat. Sa kabila po ng ating minsan nawala ng pag-asa, ang Diyos po nagbibigay ng malaking pag-asa sa atin. Kailangan po ma-overcome po natin ang lahat ang nangyayari sa ating buhay. Kapag nag-overcome po natin ang lahat sa ating buhay, ang ating pananampalataya po ay magkakaroon, ito po ay lulusog, lalakas, lalago, titibay at tatatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yan po, dapat kailangan po natin isa puso ang lahat ng ating pong naririnig. Dahil po, sa buhay po natin, talaga po masasabi natin, si Lord talaga ay nandito lagi sa atin. Sinasamahan tayo lagi ng Panginoon. Sinasamahan tayo lagi ng Panginoon sa bawat aspeto ng ating buhay. Lagi sabi nga ay kasama natin ang ating Panginoon. Kumbaga kung napapansin mo po na ikaw ay nanghihina, nandulupaypay, ano pa ang
Bible. Amen. Yan po ang sekreto mga anak ng Diyos. Kapag alam mo na ikaw ay nanghihina na, nawalang gana ka na, napapagod ka na, nilulupay-pay ka na, ang sekreto po, lumapit ka lang sa Panginoon. Tumawag ka lang sa Panginoon. Palalakasin ka ng Panginoon. Huwag po nating hayaan. Huwag po nating hayaan na tayo ay malugmok doon sa ating kinalalagyan. Huwag po nating hayaan na wala tayong gana. Ang hangarin po natin, ang naisin po natin sa ating mga puso. Lagi nating makamit ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Lagi po nating naisin, sino ang nagnanais dito na laging maramdaman ang presensya ng Panginoon? Ayan, naisin po natin yun lagi sa ating buhay. Dahil ang presensya ng Panginoon, ang yan po ang nagpapalakas sa atin. Amen. Hallelujah. Meron po ako mga 2 points, 2 points para i-maintain natin ang ating pananampalataya para maging matatag, malusog ang ating faith sa Lord. Una po, listening ears. Laging makinig ang ating mga tainga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Huwag lang po pakinig labas. Paglabas dito sa church, wala na. Hindi po, naisin po natin na ating mga tainga, lalo na pa dito sa church, bigyan po natin ng oras, panahon. Dahil po sa loob ng 7 araw, 6 na araw sa atin sa labas, isang araw lang sa Panginoon, hindi mo pa may concentrate ang iyong pakikinig sa salita ng Panginoon. Dahil po ang salita ng Panginoon siya nagbibigay silbing gabay sa atin, sa ating pakikipagbaka sa mundo, sa ating pakikipagsalamuha, sa hindi mananampalataya. Kaya po, napakahalaga po na makinig tayo lagi ng salita ng Panginoon. Dahil po, sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, ito po ay nagdudulot po ito ng kaayusan sa buhay natin, mga kapatid. Kapag hindi po natin pinamumuhay ang salita ng Panginoon at hindi mo ina-apply, useless po din yun. Kailangan po i-apply natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, apply din, kapatid. Ayan. I-apply po natin. Panahon na po, i-apply natin. Huwag lang po pakinig ang pas sa tainga. Ang gawin po natin, pasok sa puso natin. Dito, diretso sa puso natin. Dahil po, ang salita ng Panginoon, kapag punong-puno ka ng salita ng Diyos, nakaimbag sa puso mo, ang buhay mo po, magkakaroon ka po ng tagumpay mula sa Panginoon. For example po, di ba yung timba, pag nagsahod po tayo, yan po ay kapag punong, umaawas, di ba yan? Ganon din po tayo. Kapag punong-puno na po tayo, nakaimbak ang salita ng Panginoon, may pagkakataon na po tayong i-share ang salita ng Panginoon. Inanimbawa po sa isang timba. Kapag yung timba po ay punong-puno na, umaawas na po yan. Tayo, pag punong-puno na ang salita ng Panginoon sa puso natin, punong-puno na ito, excited na po tayo mag-share. Kasi may laman na. May laman ang puso natin. Pili na tayo mag-share sa Panginoon. Pili tayo mag-share sa mga kapatiran. Ayan, sa kaibigan natin. Ang sarap po mag-share kapag mayroon ka ng dala-dala at nakaimbak sa puso natin yung salita ng Panginoon. Kaya po napakahalaga po ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil po sa salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa buhay natin. Ito po yung malinaw na direksyon paano po baguhin natin ang ating mga dapat baguhin. Unang-una po, dapat nandoon po tayo, isang Kristiyano po, napakahalaga po ang isang Kristiyano ay mapagpakumbabang loob. Humbleness heart po tayo. Kasi si Lord, di ba? Kung papansin natin ang Panginoon, ano ang ginawa niya? Pinaka pa siya sa cross, hinagupit, lahat. Pero tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Dapat po tayo mga anak ng Panginoon, humbleness heart. Mapagpakumbabang loob po. Ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagpakumbabang loob, ikaw ay tataas ng Panginoon. Sa maliit lang na bagay, kapag napagkatiwalang ka, how much more sa malaki. Ginagawa mo ito papunta sa church, ginagawa maglinis, magwalis, hindi po para sa amin yun. Sa Panginoon po yun. Kapag mahal mo ang Panginoon, gagawin mo yun. Pero pag hindi mo mahal ang Panginoon, kapag ang puso mo ay hindi maayos at hindi na-align sa Lord,
at hindi nakakunik sa Panginoon, mapapagod ka kapatid. Someday, mapapagod ka. Marami kang makikita sa kapatiran mo. Marami kang makikita, mapapagod ka. Pero kapag ang pagmamahal mo sa Panginoon inanatili at ang salita ng Diyos inanatili sa buhay natin, kapatid, hindi mo yan i-interpretin. Yung mga bagay na yan. Magsasabi ko, "Ay, salamat Panginoon. May pagkakataon ang buhay ko na maituwid. May pagkakataon po tayo na baguhin ang buhay natin kung ano ang dapat baguhin sa buhay natin." Kaya po napakahalaga ang listening ears. Ayan po, kung mapapansin po sa bawat preaching, dapat po makinig tayo ng salita ng Panginoon. I-focus natin ang ating pakikinig. Dahil yan po ay pagkain natin sa ating espiritual. Diyan po tayo lalago ang ating espiritual. Diyan po titibay. Diyan po tatatag. Diyan po lalalim. Ano pa? Ang mga words pa na iba. Kapag ipinamuhay po natin at pahalagahan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Ang salita po ng Panginoon matalas, masakit. Pero kapag na-encounter mo po yan, kapag tinanggap mo, ayan po, magkakaroon ka po ng buhay na may kapayapaan, buhay na kaayusan, buhay na kasiyasiyan. Lahat po nandyan na, buhay ng pag-asa. Kaya po, hangarin po natin, naisip po natin, sa tuwing tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon, ilaan po natin ang ating tainga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Para po hindi maging useless ang ating pagkakabalik-balik sa simbahan. At least kahit isa man lang may makuha ka sa pag-uwi mo, dala-dala mo yun. Para yun ang sandata mo, yun ang panangga mo, Panginoon, hindi ko pwedeng gawin ito. Kasi nakaimbak sa puso mo ang salita ng Panginoon. Meron tayong conviction, mga kapatid. Kapag tunay ka na anak ng Diyos, may conviction ka na hindi mo dapat gawin yan. May nagre-reveal sa iyo, "Anak, huwag mong gawin yan." Anak, umiwas ka. Tayo mga anak ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Ang sabi nga sa sinapupunan pa lang ng tayo ng ating ina, pinili ka na ng Panginoon. May plano na ang Panginoon sa buhay natin. Mapalad po tayo na tayo nakakilala sa Panginoon. Kung papansin po natin ngayong linggo, ang iba po nasaan, di ba? Tayo dito, nagsiselebrate sa Panginoon. Nagsiselebrate sa kanyang tahanan. Ayan po. Ang mga problema po, ang mga pagsubok, yan po ay testing lang sa buhay natin. Someday, isa-isang araw, magte-testify ka kung paano nakapagtagumpayan. Magte-testify ka sa Panginoon kung paano napaglabanan ang mga pagsubok sa buhay. Magte-testify ka kung paano ka pinagpala ang buhay mo, ang buhay nating lahat. Kailangan nating laging ihayag sa Panginoon. Sabi nga, ang pagsubok, temporary lang yan. Hindi pa yan panghabang buhay, mga kapatid. Temporary lang yung bukas, wala na yan. Dahil may Diyos ka. At pinaglilingkuran. Napakalaki ang Diyos. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng aliwan sa buhay natin. Sa time po tayo nanghihina, pinapalakas tayo ng Panginoon. Alam nyo, kapag tayo ay nanghihina, yung paulit-ulit kang sinasabi, ang sekreto lang, tumawag ka sa Panginoon, magbasa ka ng Biblia, manalangin tayo. Yan, aaliwin tayo ng Panginoon. Sa pagbabasa po natin ang salita ng Panginoon, may revelasyon ng Panginoon, palalakasin ka agad. Ang spiritual mo na nanghihina. Ang spiritual mo na nagda-down ka, papalakasin agad yan ng Panginoon kasi aaliwin ka sa pagbabasa ng Biblia. Huwag po nating hayaan na dumating kayo, sabi ni Apostol Pablo, always prepared. Amen. Yan po ay para sa ating lahat. Yan ay katuruan ng Panginoon para tayo maging handa sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating pagkikipagbaka sa mundo. Dito po tayo sa lupa, nakapatong pa ang ating paa sa lupa. Marami pa tayong mararanasan. Pero ang kaibahan lang sa anak ng Diyos, may solusyon. Alam mo na may solusyon, na hindi ito may stagnant ka doon, na hindi ka nanatili doon, may solusyon ang lahat. Kaya makinig. Very important po yun. Listening ears. Amen. Ayan. Hallelujah.
Pangalawa po, concentrated eyes. Laging makita ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sa buhay po natin, marami tayong nararanasan. Huwag po natin sisihin ng Panginoon. Lord, kung bakit saan pa ako naging Christian dahil yung pagsubok? Huwag po natin tanungin ng Panginoon. Inaalaw yun ng Lord sa buhay natin. Tinetesting tayo ng Panginoon ang ating faith sa Kanya. Kung ito ba ay malusog na o payat pa. Di ba? Ayan. Tinetesting tayo ng Panginoon. Kaya, lagi nating concentrated eyes. Laging makita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila po ng ating mga kamalian, kakulangan, katigasan ng ulo, tayong lahat ako, minsan. Nung di pa po ako Christian, yung di pa po ako totally commitment sa Lord, medyo matigas din talaga ang ulo ko noon. Pero sabi nga, ang pagbabago ay may proseso. Hindi naman on the spot, babaguhin ka ng Panginoon, pero hingiin mo sa Panginoon. Kapag hindi mo rin hiningi sa Lord, wala din po yun. Himingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tingnan po natin kung paano nag-sacrifice ang Diyos sa buhay natin. O diba, si Jesus, pinako siya sa cross, hinagupit, sinaktan ang kanyang buong katawan. Lahat po, dahil po yun sa pagmamahal ng Panginoon. May narinig ba tayong kasusya sa Diyos? Wala. Pero tayo, dahil dami nating murmuring, dami po nating nasasabi sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, patawarin po kami. Hindi pa uli ang lahat. Yung mga salita mo ang siya nagbibigay sa amin ng malawak na kaunawaan. Di ba, magsiselebrate ngayon ng 7 last word? So kung tayo po ay magpapanood sa Friday, alas 2 po, Pastor. Alas 2 po, manonood na lang po tayo ng 7 last word. So dito po, nakita ko nga sabi ko, Lord, talagang huwag lang namin titignan yung kabutihan. Titignan din namin yung aming, ang iyong pagsakripisyo sa amin. Di ba sa John 3:16? Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa akin ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Ay mga problema yan, ano na po yan sa atin? Parang normal na lang po yan. Huwag po natin interpret sa buhay natin. Normal lang po yan. Si Jesus nga namatay sa atin dahil sa ating kasalanan. Tayo magkaroon na ng problemang maliit. Grabe na ang murmurin natin sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, totoo nga, wala kaming karapatan. Sumbatan ka. Wala kaming karapatan. Tanungin ka, Lord, bakit nangyari ito sa buhay namin? Napaka-liit ang ating pananampalataya sa Panginoon. Napakaliit po ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang mga challenges sa buhay po natin, ito po ang ating mga naririnig. Namnamin po natin ito. Dahil ito po ang magsisilbing nagbibigay sa atin ng direksyon, malinaw na direksyon sa ating buhay espiritual. Ito po magbibigay sa atin kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo lakaran ng tama, na hindi tayo lalakad doon sa masama, sa mali. Kundi ang habag at biyaya ng Panginoon ay lagi niyang inilalaan sa atin. Amen. Ang wisdom, kaalaman ng Diyos, inilalaan niya lagi sa kanyang mga anak. Kasi alam ng Panginoon ang bawat puso niyo. Alam ng Panginoon kung gaano ba anong nararanasan niyo, kung ano ang puso ninyo para sa Panginoon. Kung ang puso niyo ba ay nakaalay sa Lord? O hindi. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Wala tayong maililihim. Kahit buhok natin, kayang bilangin ng Panginoon. Alam niya kung ilan ito. Tayo hindi. Alam ng Diyos kung sisinungaling ka o hindi. Kasi wala tayong maikupli sa Panginoon. Lahat ihahayag ng Panginoon kung ano kamalian natin. Kung ano ang buhay natin.
Kaya, mapalad po tayo ng mga anak ng Diyos. Nakakaranas tayo ng mga trials sa buhay natin. Testing sa buhay natin. Dahil ito po ang nagbibigay sa atin. At ito po ang nagdudulot sa atin para tayo ay matatag, mapatibay, mapalago ang ating buhay. Hallelujah. I challenge you everyone. Sa atin po, pagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Unang-una po, continue read the Bible every day. Lagi po nating nasain sa ating puso. Ugaliin po natin magbasa ng salita ng Panginoon. Pangalawa po, always praying to God. Lagi po tayong lumapit sa Panginoon. Lagi tayong manalangin sa Panginoon. Lahat idulog natin. Dahil walang imposible sa Diyos. Pangatlo po, always listening to God's words. Ayan po. Lagi po tayong makinig ng salita ng Panginoon. Pang-apat po, let's focus our eyes in Jesus Christ. Laging ituon ang paningin sa Panginoon. Laging nakaalay ng ating puso sa Panginoon. At ang panglima po, continue to serve God. Amen. Sana po ay meron po kayong napulutang aral sa mga kapahayagan sa revelasyon sa umaga nito. Huwag po tayong manghina, mga kapatid, kapag tayo dumaranas ng pagsubok. Go lang po tayo. Huwag kang susuko. Never give up po. Tuloy, go lang po tayo. Dahil alam po natin, makakamit po natin ang buhay na walang hanggan. Sabi nga, ang makakapagtiis sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Maliligtas po tayo kapag tayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Namnamin lang po natin ang mga salita ng Panginoon. At yan po ang ating sandata. Yan po, kaya po sabi ni Apostol Pablo, always prepared. Maging handa po tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hallelujah. Tayo muna yung manalangin. O dakilang Ama, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga katuruan, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, ito po, Diyos, ay may isang puso namin, Panginoon. Lord, may pamuhay namin, may apply namin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Ano man, Lord, pa nakikita mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, baguhin mo po kami, Panginoon. Lord, ang nais namin, Panginoon, ay maging kawangis mo, maging katulad mo, maging pure heart kaming maglilingkod sa iyo. Purity, Panginoon, ang aming mga puso na maglilingkod sa iyo. Walang bahin, walang dungis, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang mga salita mo sa umagang ito, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay magsisilbing gabay upang harapin namin, Panginoon, at mapagtagumpayan anumang mga pagsubok na aming nararanasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ang dalangin ko, Lord, sa congregation, Panginoon, sa umagang ito. Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, patatagin, patibayin, mapalago, malusog, malakas ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Manatili, Panginoon, ang mga salita mo sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo kami ang bawat isa ngayong umaga. Panginoon, ang lahat ng ito, Diyos, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah.